Parang hindi naman siya galit nung nakasalubong ko siya. Nakangiti pa nga at parang may milagrong nangyari. Pangiinis pa nito sa akin. Sabihin mo talagang gusto lang niya akong pagtripan. Mahal nun sa Ella at nandito lang siya para inisin ako. Lampas ako ng comfort room at tinungo ang hand washing area. Yes, he loves me. Anang babae na nakatalikod sa akin. Lumangon nito at nakita ko ang refleksyon niya sa salamin. Si Ella na seryoso ang mukha na nakatingin sa akin. Ella's POV. Kitang-kita ko sa mukha ni Monica matinding pagkagulat nang makita ko na nasa harapan niya. Kahit na masamang pakiramdam ko'y pinilit ko pa rin na pumunta dito sa party na inihanda ko. Pinilit ko na wag isama ang mga private nurse ko para umiwas na rin sa skandalo. At ayoko rin na malaman pa ni Hernan na may sakit ako. Kailangan kong maipaalam sa lahat kung ano ang dahilan ng party ngayong gabi. Ibinaba ko sa lababo ng hand washing ang maskara na hawak ko. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat ko sabihin sa'yo para tuluyan mo ng kalimutan si Gabriel. Sa tingin ko kasi, pareho kayo ng kaibigan mo na umaasa na pwede kayo magkaroon ng relasyon. Monica, magising ka sa katotohanan na hindi ka kayang mahalin ni Gabriel. Sinadya ko ang mga sinasabi ko dahil may pumasok sa powder room ng mga babae na empleyado marahil ni Hernan. Miss Ella, ang kapal naman ng babaeng yan. Sabi naman ng isa na tila kumakampi sa akin. Hindi ko gustong saktan ang damdamin ni Monica, ngunit para na rin sa kaligtasan nito, kailangan ko itong gawin. Nilapitan ni Sash ang kaibigan nito at umarang sa mga babaeng gustong kausapin si Monica. Miss Ella, pasensya na po. Ani Sash na hinawakan sa kamay si Monica. Happy birthday po sa inyo. Nagkaroon lang ng misunderstanding dahil nabibiruan kami ni Monica kanina. It's okay, Sash. Hindi makatingin sa akin ng diretso si Monica habang palabas sila ni Sash sa powder room. Miss Ella, hindi na dapat ninyo inimbita si Monica. Guguluhin lang niyang birthday party ninyo. Sabi ng isang maarteng babae. It's okay. I can handle this. Nararamdaman kong sumasakit ang ulo ko kaya minabuti ko na lumabas na ng powder room. Nandoon sa labas si Venom at naghihintay sa akin. Halika na, Venom. Hinawakan ko ang braso nito. Okay lang po ba kayo, Miss Ella? Nag-aalalang tanong nito sa akin. Ngumiti ako ng pilit. Kahit masama na ang pakiramdam ko. Okay lang ako, Venom. Nakahanda na ba ang lahat? Kailangan mo magawa ang pinag-usapan natin dalawa kahit ano pa mangyari. Oo, Miss Ella. Gagawin ko ang nararapat. Ako na bahala kay Monica. Lumapit sa akin si Gabriel at tinawakan ang kamay ko. Dinala niya ako sa harapan kung saan nandoon ang malaking cake at ang magandang upuan na nakalaan para sa akin. Humigpit ang pagkahawak ko sa kamay ni Gabriel. Sigurado ka ba na kaya mo pa? Hindi mo na kailangan gawin ito kung alam mo na huwag kang tumingin sa akin ng ganyan, Gabriel. Nakikita tayo ni Monica. Ayoko mas lalo kanyang kamuhian lalo na kapag nalaman niya ang plano nating dalawa. Pabulong na sabi ko sa kanya. Nagsimula na ang MC na magsalita at ang pagpapakilala sa akin bilang anak ni Don Guerrer. Hindi pa rin alam ng mga ibang kasapi ng trial na nangyari sa akin dahil matapos ang gabing iyon, nagawang takpan ni Gabriel ang nangyari para na rin sa kaligtasan ko. Lumapit si Hernan matapos ang talumpati. Happy birthday, my beautiful sister. Thank you for inviting us. Binigyan niya ako ng kumpol ng red roses na tinanggap ni Gabriel. Nilapag nito iyon sa mahabang lamesa na kinalalagyan ng mga mamahaling mga regalo. Little sister ko si Ella, at marami sa inyo ang hindi nakakaalam noon. Napakalungkot nga lang dahil wala dito si Don Guerrer para mapasalamatan ko sa ginawa niyang pag-aalaga sa aking kapatid. Nagtaas ito ng baso at tumingin muli sa akin. Cheers to our future partnership, my sister. Dinampot ko ang microphone na nasa tabi ko at pinilit kong tumayo. Thank you for the gifts and sweet messages. To my loving brother, I'm looking forward to make some businesses with you in the future. Together with my husband, Gabriel. Napansin ko na biglang nagkagulo ang mga bisita ko dahil sa sinabi ko. Senyorita Ella? You mean, ani Mr. Sandoval na biglang napatayo sa kanyang upuan. Tamang narinig niyo. Kasal na kami ni Gabriel. Matagal akong nawala ngunit hindi ibig sabihin noon ay hindi na natuloy ang kasal namin dalawa. Nabigla siguro kayong lahat dahil itinago namin ang kasal namin. Namatay si Daddy na masaya dahil alam niya na si Gabriel ang magtutuloy sa maganda niyang plano para sa triad. Hala! Ani Hernan na nagulat sa malaking sorpresa.
Hindi ito maaari. Sangkot si Gabriel sa mga kaso na isinampa sa kanya. Hindi natin pwede pagkatiwala sa kanya lahat ng mga negosyo na naiwan ni Don Guerrer. Anong alam ni Gabriel sa pagpapatakbo ng triad? Ipapahamak lamang niya tayong lahat, lalo na ngayon na nawawala pa rin ang Black Book. Isang malaking kaibangan ng lahat ng ito, Ella. Ani Mr. Dominguez na nakisali na rin sa usapan. Tumingin ako kay Venom at tinanguan ito. Kailangan kong may alis dito si Monica dahil nagkakagulo na ang lahat. Maya-may dumampot na ng baril sa Hernan. Ella, hindi mo ito pwedeng gawin sa akin. Itinaya ko na sa kamay mo ang lahat. Napaniwala ko siya na nagawa kong paikutin si Gabriel. Ngunit ang totoo, sila ang napaikot ko. Pumirma ang mga ito sa kontrata dahil akala nila ako ang mamumuno sa triad at si Hernan ang papalit sa akin pagkatapos. Bumunot na rin ang baril si Gabriel. Tanggapin mo na sa pagkakataon na ito'y natalo kita, Hernan. Walang hiya ka, Gabriel! Malakas na sabi nito sabay kalabit ng gatilyo. Hinila ko ni Gabriel at naiiwas sa tama ng baril. Lumapit ang mga tauhan ni Gabriel at sila ang nakipagpalitan ng putok sa mga tauhan ni Hernan hanggang sa mailabas niya ako ng hotel. Nakaparada na sa isang tabi ang bulletproof na sasakyan. Kagad ako sinakay ni Gabriel. Umandar ang sasakyan at nandoon sa tabi ko si Monica na walang malay. Hindi alam ni Gabriel na kasama ko si Monica. Tanong, diretso tayo sa... Happy birthday, Miss Ella. Ang tinig na nagbigay ng kilabot sa buo kong katawan. Sa Gustavo ang nagsalita na siyang nagmamaneho ng sasakyan. Nasaan si Venom? Kinakabahang tanong ko dito. Sa tingin ko, mahimbing na siyang natutulog kasama ang mga tauhan mo. Matagal na panahon din simula nung nawala ako. Mabuti na lang at matalino akong tao. Kaya nagawa kong magpanggap na isa sa mga guest kanina. Alam ko na mangyayari ito at nandito ako para sagipin ka. Demonyo ka, Gustavo! Anong ginawa mo kay Monica? Pasigaw na tanong ko. Relax ka lang, Ella. Nakita ko siya na walang malay kanina bago ko siya sinakay dito sa loob ng sakyan. Mukhang pinatulog siya ni Venom dahil nag-aaway sila kanina palabas ng hotel. Ang tanga naman kasi ni Venom dahil nakampante siya na kaya niyang gawing mag-isa ang plano ninyong dalawa. Close na ba kayo ni Monica kaya mo siya itinatakas? Please, kung may gusto kang gawin sa akin, huwag mo idamay si Monica. Gusto mo ng pera, hindi ba? Sabihin mo kung magkano. Biglang prineno ni Gustavo ang sakyan. Sa tingin mo ba pera ang gusto ko, Ella? Ang tanging gusto ko lang naman maging kapalit ni Don Guerrer para pamunuan ang mga negosyo niya. At syempre, para na rin maging asawa mo. Ella! Nakaramdam ako ng matinding takot. Nakikita ko sa mukha ni Gustavo ang itsura ni Don Guerrer noong unang araw niya akong bihagin. Gusto ko rin na gawin kay Monica ang ginawa sa'yo ni Don Guerrer. Gusto kong ipagiganti kita sa pamamagitan ni Monica. Tumawa ito ng malakas na tila nababaliw. Ngayon pa lang nasasabik na akong gawin sa kanya mga gusto ko. Gustavo, kapag nalaman ito ni Gabriel, sigurado ako na wala siyang malalaman dahil hindi niya alam kung saan ko kayo dadalhin. Matagal ko na itong plinano at sa wakas nagawa ko na rin. Habang abala sa Gabriel na ubusin ang mga tauhan ni Hernan, heto naman ako, magiging abala kung paano ko uumpisa ng aking mga plano. Pinagpatuloy nito ang pagpapatakbo sa sasakyan. Magpapatayan sina Hernan at Gabriel habang ako. Heto, nakaligtas na naman sa kamatayan ko. Muli itong humalakhak ng malakas. Mabilis ang pagmamaneho nito at hindi ko alam kung saan niya kami dadalhin ni Monica. Hinawakan ko na lamang ang kamay ni Monica habang nag-iisip kung ano ang dapat kong gawin. Gabriel's POV. Sumuko ka na sa akin, Hernan. Wala ka ng ibang mapupuntahan. Ubus na ang mga tauhan mo at iilan na lang ang natira sa kanila. Sigurado ako ngayon na pinag-uusapan na ng palko ng pagpapatalsik sa'yo sa pwesto. Galit na sigaw ko dito nang maharang ko siya kasama ng iilan nito mga tauhan sa isang abandonadong bodega. Sa tingin mo ba ganoon na lang kadali ang mapasuko ako, Gabriel? Ako, si Martin Falcon. Kinatatakutan at hindi kayang sindakin ng sino man. Nakakalimutan mo na ba na kung hindi dahil sa akin noon ka pa namatay? Mahina akong tumawa at hindi nagpakita ng anuman takot. Inaamin mo na ba ngayon na hindi talaga ako ang dahilan kung bakit nakulong si Jasper? At dahil sa'yo, kaya ako nakalaya ng ganoong kabilis? Gusto mo bang sabihin sa akin kung paano mo nagawang iligtas ang isang kalaban para pagtakpan lamang ang isang kasinungalingan? Tumahimik ka, Gabriel. Ano bang alam mo sa nakaraan? Ako ang nakakaalam ng mga nangyari noong gabi ngayon. Hernan,
Noon pa man, alam ko na lahat. Ikaw ang dahilan kung bakit pakulong si Jasper para makamkam mo lahat ng kayamanan ni Don Roberto. Pinalabas mo na pinagtangkaan ni Jasper ang sarili niyang ama para mapalabas na ikaw ang panigan niya. Pagkatapos mo siyang pagbintangan na kapatay ng isang tao, pinakulong mo pa siya. Anong klase kang tao, Hernan? Kung mas mabuti nang tawagin na kita sa pangalan mo bilang si Martin. Tumawa ng malakas sa Hernan sa sinabi ko. Alam mo na pala ang totoo, Gabriel. Ano naman sa'yo ngayon? Hindi ka pa rin kakampihan ni Brandon dahil kahit na alam mo ang totoo, ay itinago mo pa rin sa kanya ng matagal na panahon. Nagpaputok ito ng baril na hindi ko naiwasan. Nadaplisan ako sa balikat. Mainit ang dugong umagos mula roon. Nagpaputok na rin ang mga tauhan ko at isa-isang napatumba ng mga natirang tauhan ni Hernan na nasa palibot nito. Habang nagpapalitan ng putok ng baril ay pareho kaming nababawasan ng kasama. Dumating ang mga pangkat ni Brandon na hindi ko alam kung saan parte ng bodega pumasok. Dumating ka rin sa wakas para iligtas ako. Mahal kong pamangkin. Narinig ko sabi ni Hernan habang nakakubli ako sa malaking drum. Totoo ba na ikaw ang dahilan kung bakit ako nakulong? Tito Martin, sabihin mo sa akin na lahat. Galit na sabi ni Brandon. Si Gabriel ang dahilan kung bakit ka nakulong. Naalala mo pa ba na siya ang pinanigan ng korte noon at pagkatapos niyang makalaya, ay nagawa niyang tulungan ka para magmukhang may utang na loob ka sa kanya? Jasper, ako ang nakakaalam na lahat kaya sa akin ka maniwala. Ganoon ba? Ani Brandon na nakita kong tumingin sa gawi ko. Kung ganoon, dapat nang mamatay ni Gabriel. Sigaw pa nito. Tama, Jasper. Kailangang mawala ni... Laking gulat ko nang itutok ni Brandon ang baril sa ulo ni Hernan at walang pakundangan na binaril ito sa ulo. Brandon! Bayad na ako sa mga kasalanan ko sa Gabriel. Maya-maya lang nandito na mga pulis. Umalis ka na. Ako na bahala rito. Inihagis nito sa akin ang susi ng motor nito. Sige na. Tumakas ka na. Mainit pa rin sa'yo mga pulis kaya hindi ka nila pwedeng maabutan dito. Salamat, Brandon. Tinaas lang nito ang kamay at inisa-isang paputukan ng mga natirang tauhan ni Hernan. Sa huli, mas nanaig pa rin kay Brandon ang pagkakaibigan namin dalawa. Pumalik ako sa hotel ngunit nandoon na ang mga pulis. Nagtungo na lamang ako sa mansyon ni Ella ngunit sa labas pa lamang ay nakikita ko nang nagkakagulo ang mga ito. Bumaba ako sa motor at pinuntahan sa Venom na katatapos lang magbigay ng utos sa mga tauhan nito. May nangyari ba na hindi maganda? Nilingon ako ni Venom na baka sa buka ang matinding pag-aalala. Kumusta si Ella? Okay lang ba siya? Si Monica, kasama ba niya ngayon sa Ella? Hindi sumagot sa mga tanong ko sa Venom. Nabigla ako na lumuhod dito sa harapan ko. Boss, patawarin mo ako. Kinuyom nito ang mga kamay. Wala akong kwenta. Venom, ano ba sinasabi mo? May nangyari bang masama? Mahigpit kong hinawakan ng kwelyo ng suot na t-shirt nito. Itinayo ko sa Venom at tinitigan sa mga mata. Magsalita ka! Paalis na kami ng hotel ni Monica nang harangin kami ng Gustavo. Sa labas, kasama ng mga tauhan ni Hernan. Wala akong nagawa ng kunin la sa Monica at sakay sa sasakyan. Umigting ang aking panga sa narinig ko. Marahas kong binitawan sa Venom at bumagsak ito sa sementadong daan. Ibig nitong sabihin, ang driver kanina ng sakyan ay nakala niyang sa Venom ay si Gustavo. Nawalan ako ng malay. Pagkagising ko, nandito na ako sa harap ng bahay ni Ella. Mas, masamang kutob ko. Ano pa ginagawa mo? Ikalat mo mga tauhan natin sa labas ng San Martin. Maging sa San Fabian. Sabihin mo kay Brandon na nangyari nito, baka sakaling matulungan niya tayo. Huwag mo na sisihin ang sarili mo, Venom. Kumilos ka! Nagmadali ako sumakay sa motorsiklo at nagtungo sa isang lugar na maaaring puntahan ni Gustavo. Oh please, sana iligtas sina Monica at Ella. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa kanilang dalawa. Tuso talaga sa Hernan hanggang sa huli. Nagawa pa rin niya akong isahan. Nagtungo ako sa bahay ni Brandon nang makatanggap ako ng text message mula sa kanya. Nadatnan ko siya na nakaharap sa computer at nakatingin sa GPS. Noong sinundo ko sa Monica, may inilagay ako sa damit niya. Isang tracker magnet. Naisip ko lagyan siya noon dahil naisip ko na kung sakali man na may masamang mangyari sa kanya, alam ko na hindi siya tatakbo sa akin. Bumuga ng malalim si Brandon.
Mahal na mahal ko si Monica. Ngunit hindi ko kayang isipin lamang ang sarili ko. Nagawa ko na sana siyang itakas palayo sa iyo pero nagbagong isip ko. Sa kabila ng mga hindi maganda nangyari, mas pinili ko na maniwala sa iyo. Brandon, itinuring mo akong kapatid. Pinagkatiwalaan sa marami mga bagay at higit sa lahat, ipinakita mo sa akin na pwede magbagong isang tao kahit tagaano pa siya kasama. Humila ako ng upuan sa tabi ni Brandon. Tinapi ko ang balikat niya at tumingin din sa monitor. Hindi ko pa rin nakakalimutan na nagawa mong isabotahe mga negosyo ko. Sabihin na lang natin na naniningil lang ako ng konti. Tumunog ang GPS na nagpapakita kung saan nandoon sa Monica. Gotcha. Nasa San Isidro lang sila. Bigla akong tumayo pero pinigil ako ni Brandon. Hindi natin alam kung ano binabalak ni Gustavo. Kailangan natin makaisip ng paraan para masigurong ligtas si Ella at Monica. Kung iniisip mo may relasyon kami ni Ella, nagkakamali ka. Sa Monica ang mahal ko at siyang buhay ko. Palabas lamang nalaman ko ang totoo nung unang beses na nagsinungaling sa akin sa Monica. Alam ko na hindi reunion ang pinuntahan niya kundi kasama kanya. Alam ko na noong araw na bumalik siya, kayo na ulit dalawa. At sa Ella, aksidente kong nalaman ang diagnosis tungkol sa sakit niya. Inilihim ko na alam ko ang lahat para hindi niyo ako paghinalaan. Nainis lang ako dahil pinipilit na magsinungaling ni Monica sa akin para mapagtakpan kanya. Brandon, ginawa ko iyon dahil ayoko masaktan ka dahil alam ko na mahal ko si Monica at hindi ko kayang nasasaktan siya dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Ililigtas natin siya kay Gustavo at gagawin natin ang lahat para protektahan siya. Ipangako mo sa akin na alagaan mo sa Monica dahil kung hindi, sisiguraduhin ko na gagawin ko ang lahat para mailayo ko siya sa iyo. Salamat, Brandon. Huwag kang mag-alala. Mamahalin ko si Monica ng buong buhay ko. Hindi ko hahayaan na masaktan siya na dahil sa akin. Tinawagan ko na ang mga koneksyon ko upang tumulong sa paghahanap kina Monica. Pinatawag ko na rin ang lahat ng mga tauhan ko para sumama patungo sa San Isidro. Kailangan namin maghanda dahil alam ko kung gaano katuso si Gustavo. Monica's POV. Pakawalan niyo kami dito! Sigaw ko habang pinaghahampa sa magkabilang side ng cargo truck. Kapag nakalabas lang talaga ako dito, mananagot kayo sa akin. Nagbibihis naman ng damit si Ella matapos alisin ng isang babae ang mga damit namin dalawa ni Ella at bigyan ng kami ng damit na pamalit. Kinuha nila lahat ng mga gamit namin maging ang mga alahas na suot namin dalawa. Pareho na kami nakasuot ng t-shirt at jogging pants nito. Napansin ko na matamlay si Ella habang nakaupo sa gilid. Siguro, talagang plinano mo ito, no? Alam mo talagang mangyayari ito sa ating Natigilan ako sa pagsasalita nang makita ko sumandal si Ella at ngumiti sa akin. Talaga bang gusto pa niya akong inisin? Kanina ka pa sumisigaw dyan, simula noong ilipat nila tayo dito sa loob ng cargo truck. Ang mabuti pa siguro magpahinga na lang tayo at umiisip ng paraan kung paano tayo makakatakas sa kanila. Umaandar itong cargo truck at nakalak ang pinto. Walang mga bintana na pwede nating akyatin para makalabas. Maghihintay tayo kung saan hihinto at doon tayo tatakas. Bakit naman ako makikinig sa'yo? Nung sinabi mo na asawa mo si Gabriel, talagang ginalit mo na ako. Nagawa pa talaga ako lokohin ni Gabriel dahil sa pagmamahal niya sa'yo. Ngayon naman, gusto mong kumalma ako at mag-isip ng paraan para makatakas. Kung tatakas ako, mag-isa lang ako. Dahil iiwan kita dito. Hindi pa ako sigurado kung pareho tayong kinidnap o ako lang talaga. Tumawa ito ng malakas at saka pumikit. Matutulog na lang muna ako habang umaandar itong cargo truck. Kaysa makapagtalo sa'yo. Alam ba ni Gabriel na makikidnap ka? At ako, alam ba niya na kasama kita? Nakakainis. Siguro hinahanap na nila tayong dalawa. Matalino si Gustavo. Alam ko na hindi niya gugustuhin na mahuli sila ni Gabriel. Kaya gagawa siya ng paraan para makatakas at maitago tayong dalawa. Nagdadalawang isip ako sa ikinikilos na Ella. Alam ba nito ang plano ni Gustavo? Nagpapanggap lang ba ito na biktima para linlangin si Gabriel at idamay ako dahil galit pa siya sa akin? Huminto ang cargo truck at bumukas ang pinto nito. Hindi pa man ako nakakapagsalita ay bigla na lang pumasok ang dalawang babae at tinawakan ako sa kamay ng mahigpit. Ganon din ang ginawa nila kay Ella habang pababa kami sa cargo truck. Tinakpan ng mga ito ng itim na damit ang ulo ko para hindi ko makita kung saan lugar nila kami dinala. Pabagsak nila akong binitawan at inalis ang takip ko sa ulo. Aray ko, ha? Kapag nakatakas ako dito, lagot talaga kayo sa akin.
pagbabanta ko sa dalawang babae na may malalaking katawan. Binagsak din ng mga ito si Ella sa sahig ng kwarto. Umalis sa mga ito at inilak ang pinto. Sa sahig ng kwarto ay masasabi ko na sa lumang bahay kami. Plinano ni Gustavo ang lahat ng ito. Kung naisip niya kanina na magpalit tayo ng damit, alam siguro niya na isa sa atin ay may GPS tracker. Ani Ella habang sapong ulo. Sa tingin mo? Ibig mo sabihin pwedeng puntahan ni na Gabriel ang lugar kung saan nila tayo dinala kanina? Ganoon ba? Sunod-sunod kong tanong dito. Sa palagay ko tama ka. Mapapahamak si Gabriel sa oras na pumunta siya doon. Sana lang ay walang mangyari sa kanya. Nangihina ako na paupo sa kama sa tabi ni Ella. Mahal na mahal mo talagang asawa mo, no? Hindi ba't mahal mo din siya? Mahal mo rin sa Gabriel? Mamamatay na din naman na tayo kaya aminin ko na sa'yo na mahal ko si Gabriel. Hanggang ngayon mahal ko pa rin siya. At siguro, ako na ngayon ang mistress niya. Gusto mo ba ako sampalin? Humarap ako kay Ella. Ngumiti lang siya sa akin at tinawakan ng kamay ko. Hindi totoo na kasal kami ni Gabriel. Kinuha ko lang iyon pati na ang mga wedding contracts. Kung sakali na gusto makita ni Hernan na lahat ng documents. Tuso ang kapatid kong iyon at ang gusto niya mapasa kanya ang triad na sinimulhan ni Don Gerard. Monica, mahal na mahal ka ni Gabriel. Alam mo bang masaya akong malaman na nagkabalikan kayong dalawa? Masaya ako dahil nakikita ko sa iyo ang buhay na pinangarap ko para sa aming dalawa ni Gabriel. Nagulat ako sa mga sinasabi ni Ella. Ibig sabihin wala akong dapat na ikagalit dito dahil palabas lamang ang lahat. Noong una ayaw pumayag ni Gabriel sa gusto ko. Hanggang sasabihin ko sa kanya ang dahilan kung bakit ako bumalik. Monica, tanggap ko na lahat. Ikaw ang mahal na lalaking pinakamamahal ko. Dahil sa'yo kaya siya patuloy na nabubuhay. Pinagsisisihan ko kung bakit gusto kitang ipahamak noon para makaganti. Wala kang naging kasalanan sa akin, Monica. Iniligtas mo pa nga ang buhay ko noon at utang ko sa iyo lahat. Kung bakit ako nakatakas sa impyernong iyon. Umiiyak na pagkukwento ni Ella. Kailangan natin na makagawa ng paraan para makatakas ka dito. Gusto ni Gustavo na gawing kabihag para makaganti ka, Gabriel. Gagawin niya sa iyo ang ginawa sa akin ni Don Gerard at hindi ako makapapayag. Mahigpit na hinawakan ni Ella ang kamay ko. Sana'y mapatawad mo ako sa lahat ng mga naging kasalanan ko sa'yo. Umiiyak na niyakap ko rin siya ng mahigpit. Ano bang sinasabi mo? Wala ka naging kasalanan sa akin. Naiintindihan kita at nauunawaan ko kung bakit ka galit na galit sa akin. Hindi pa naman siguro huli ang lahat para maging magkaibigan tayo, hindi ba? Oo naman. Mahigpit kong niyakap sa Ella. Kung maaga mo nasabi, sana hindi na kita inakoy kanina. Narinig ko na mahina itong tumawa. Gusto ko lang talaga na inisin ka para naman makabawi ako. Kung hindi ko lang siguro nakilala si Gabriel at kung hindi lang sana napagbintangan si Daddy noon, siguro'y matalik na magkaibigan kami ni Ella at isa siya sa matatawag kong tunay kong kaibigan. Napansin ko na parang namumutla ito. Hinawakan ko siya sa pisngi. Ella, okay ka lang ba? Tumango naman ito sa akin. Medyo naihilo lang ako pero okay lang naman ako. Sige na, kailangan natin makagawa ng paraan para makatakas dito. May naisip na akong paraan, Ella. Kinagat ko ang ibabang labi. Ako na bahala sa lahat. Kumislap ang aking mga mata. Ngayon ko magagamit ang mga tinuro sa akin ni Brandon. Matanda na si Gustavo at sa tingin ko mabilis siyang mauuto. Kung gawin ko kaya sa kanya ang ginawa ko noon kay Don Gerard, aakitin ko siya at papaniwalain na mapapasunod niya ako sa bagay na gusto niya mangyari. Nilingon ko sa Alan, nakatingin lamang sa akin. Mukhang hindi siya okay. Kailangan ko siyang maitakas dito dahil nag-aalala na ako sa kalagayan niya. Alam ko na hindi siya okay. Parang may hindi magandang nangyayari sa kanya. Sumilip ako sa labas ng pinto at naroon ang dalawang babae na malalaki ang pangangatawan. Naganap ako sa kwarto ng matalim na bagay. May mga nakita akong maliliit at matatabang karayom. Binulsa ko ang mga iyon at saka bumuga ng malalim. Monica, baka mapahama ka lang sa... Ella,
Kailangan mong makalabas dito. Kailangan nating makatakas. Monica, pakinggan mo ako. Hindi ko alam kung ilang araw o oras na lang itatagal ko. Hayaan mo akong gumawa ng paraan para... anong ibig mo sabihin? Natigilan ako sa sinabi niyang ito. May brain tumor ako, Monica. May taning na ang buhay ko at hindi na ako magtatagal pa. Hayaan mo na ako naman ngayon ang gumawa ng paraan para iligtas ka. Sira ka ba? Pinahid ko ang luha sa aking mga mata. Hindi kita hayaan na mamatay dito. Hindi ka pwedeng mawala na lang. Ano? Marami ka pang kasalanan sa akin. Hindi pa nga ako nakakaganti eh. Ngumiti lamang sa akin si Ella. Baka sa mukha nito ang matinding kirot na nararamdaman. At nasasaktan ako habang nakikita ko siya na tinitiis ang karamdaman dahil sa akin. Ano bang gagawin ko para makatakas kami sa kamay ni Gustavo? Gabriel's POV. Madaling araw na magtungo kami ni Brandon dito sa San Isidro sa isang abandonadong gusali na dating ospital. Nakapalibot na sa labas sa mga tauhan namin ni Brandon. Natitiyak ko na mananagot sa akin si Gustavo sa oras na magpakita siya sa akin. Gabriel, kamusta? Ang boses na narinig namin mula sa ikalawang palapag ng gusali. Marami kaya at ang mga kasama ngayon. Mas marami sa inaasahan ko. Dagdag pa nito ko sabay ang malakas na pagtawa. Demonyo ka! Nasaan si Monica? Saan mo sila dinala ni Ella? Galit na sigaw ko dito. Relax ka lang, Gabriel. Hindi pa nga tayo nakakapagkwentuhan ng mabuti. Bigla ka na lang nagagalit. Hindi mo ba ako na-miss? Nung huli tayo nagkausap respeto ka pa naman sa akin Huwag na tayong maglokohan, Gustavo. Kilala ko ang pagkatao mo at ako ang huling taong kinasusuklaman mo. Tumingin sa akin si Brandon na nagsimula ng kumilos patungo sa ikalawang palapag. Hanggang ngayon, madali pa rin kitang mahalin lang. Sinabayan nito ng malakas na pagtawa ang huling sinabi. Inaakala mo ba na madali mo ako mapapatay? Gusto ko lang sabihin sa'yo na napagplanuhan ko na lahat. Maganda si Monica. At sa tingin ko, mag-e-enjoy ako sa kanya kapag nagawa ko ang gusto ko. Magbabaliw ka siguro kapag nakita mo sa kandungan ko ang babaeng pinakamamahal mo, no? Demonyo ka, Gustavo! Huwag mong idamay sa away natin dalawa si Monica. Huwag kang duwag. Magpakita ka. Huwag kang magtago na lang habang buhay. Nakikita ko na kinakabahan ka na, Gabriel. Natatakot ka ba na pwede mangyari kay Monica ang sinapit ni Ella kay Don Guerrero? Papatayin kita, Gustavo! Muling tumawa ito ng malakas. Yun kung makikita mo ako. Mabilis na bumaba si Brandon mula sa ikalawang palapag na may hawak na isang speaker. Demonyo ka, Gustavo! Magpakita ka sa akin! Gabriel, sa pagkakataon na ito, naisahan kita. Paano ba yan? Wala dito si Ella at Monica. Sa tingin mo, nasan kaya sila? Muli itong humalakhak ng malakas. Boss, may kotse sa may labasan! Sigaw ng isa sa mga tauhan ko. Binagsak ni Brandon ang speaker at sabay kami lumabas nito ng gusali. Habulin niyo at huwag niyong ilalayo ang tingin sa kotse iyon. Bilisan niyo! Sinipa ako ang upuan na nasa gilid ko. Gabriel, bilis! Sumakay si Brandon sa motorsiklo nito at umangkas na rin ako. Hinabol namin ang kotse na mabilis ang pagpapatakbo. Natitiyak ko na si Gustavo ang sakay noon. Naharang ng mga tauhan ko ang sakyan at saka pinaputukan ng mga gulong noon. Bumukas ang pinto ng kotse at lumabas ang isang lalaki. Maliban noon ay wala na ibang sakay ang sakyan. Sa galit ko'y tinadad ko ng bala ang katawan ng lalaki. Nangihina akong sumandal sa kotse. Gabriel, mahahanap din natin sila. Ani Brandon na tila hindi makapaniwala na naisahan sila ni Gustavo. Hahanapin ko sila. Saang sulok man sila pumunta. Madali na si Gustavo para hindi niya maisip na pwede may GPS tracker tayong inilagay. Nag-aalala ako kay Ella. Hindi dapat siya nalalagay sa alanganin dahil... Sira ka ba, Gabriel? Hanggang ngayon, mas iniisip mo pa rin sa Ella kaysa kay Monica? Brandon, may sakit sa Ella at may taning na ang buhay. Nabigla si Brandon sa sinabi ko. Anong sinabi mo? Saka ko na ipaliliwanag kapag nahanap na natin sila. Muling inilabas ni Brandon ang cellphone nito sa bulsa. Wala pa bang balita?
Gawin niyo lahat para mahanap si Ella at Monica. Halugagunin niyo lahat ng sulok ng San Isidro at San Martin. Kailangan natin silang mahanap. Galit na sabi nito sa kausap. Ella's POV. Ella, makinig ka sa akin. Kailangan mo kong tulungan para makinig sa ating dalawa sa Gustavo. May naisip akong plano na alam kong hindi niya kayang tanggihan. May hinambulong sa akin ni Monica. Madaling araw na ngunit gising na gising pa rin kaming dalawa. Wala dito sa Gustavo at napakatahimik ng paligid. Monica, baka mapahamak ka lang sa binabalak mo. Huwag mo na itong ituloy. Ayoko may mangyari masama sa'yo. Iligtas mo na lang ang sarili mo at hayaan mo na ako rito. Nakikiusap ako, Monica. Para narinig kay Gabriel. Kapag may nangyaring masama sa'yo, hindi niya kakayanin. Naiintindihan mo ba ako? Tumingin sa mga mata ko sa Monica. Magkaibigan na tayo, hindi ba? At ang tunay na magkaibigan nagdadamayan sa oras ng kagapitan. So please, sa akin ka makinig, Ella. Gagawin ko ang lahat para makalabas tayong dalawa dito ng buhay. Kinakabahan ako sa plano ni Monica. Hindi pwedeng wala akong gawin para lamang hindi kami mapahamak.